Amen. Welcome po sa gawain po ng Panginoon ngayong gabi. Welcome to the Life Giver Church, where new life begins. Amen. Hallelujah. Amen. Magandang gabi po sa mga kapatid po natin. And welcome ko po ang bawat isa. At ang aking sarili ngayong gabi. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Meron lamang po kasing mga hindi unavoidable circumstances na hindi mahalaga naman po kaya pero lagi naman pong meron pong salita ang Panginoon para po sa bawat isa sa atin. Amen. At regardless kung sino man po yung tumatayo, parang ganun din paalala din po ni Pastor Teng do sa gawain po sa Qatar. Nasabi nga, may mga nagsasalita. So, nagtuturo si Pastor Teng, nagtuturo si Bishop, nagtuturo po ako doon. And minsan po si Pastor Citas at yung mga ilang leaders. Pero sabi nga ni Pastor Teng, wag natin ikumpara yung mga nagsasalita. Iba-ibang giftings, iba-iba po yung mga revelations. Minsan may mga malalalim na turo na talagang magaganda pong napagpapala yung bawat isa. May mga simple naman na kung saan napagpapala din sa kaparaanan, merong naaabot yung Panginoon. At yun po yung mahalaga. No, yung pag naipahayag po ang salita ng Diyos ay may napagpapala po yung mga nakakapakinig and nandun po na sino man po yung magturo. At yung mga giftings nakikita po natin every Wednesday, nandun po na iba't iba yung mga gift ng mga tumatayo. Pero sa kalahatan po, lahat po ay tinawag ng Panginoon para po magturo. Ano? Pero ganun pa man, nandun po na lahat po tayo ay meron pong personal na sabi nga po, we have to be responsible enough as hearer of the word na kung gusto mong makapakinig ng salita ng Diyos na talagang yung bang kakausapin ka, dapat nandun po yung sa puso po natin. Yung bang tayo yung nagnanasa, tayo po yung nagde-desire for the Word of God, for the Spirit of the Lord to speak into our hearts. At nandun po na mangungusap po ang Panginoon. Pero kung halimbawa, katulad po ng marami na makikinig lang po tayo pero hindi natin inuunawa at hindi po natin yung bang iniintindi kung ano ang sinasabi ng Panginoon. And we are not guided, yung sabihin natin, hindi po tayo humihingi ng pagtuturo ng Banal Espiritu Santo, ay yung masasayang nga po yung salita. Mamimiss out po natin yung blessing kung ano po yung gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon at that message na naririnig po natin. So ngayong gabi, hindi na po tayo magpapakatagal. We will go on studying the Word of God at doon po sa mga familiar, basic at sabihin natin noon pa man naririnig na po natin at nire-recite po natin. Pero sabi nga, in every word that comes from the Lord, lagi pong merong fresh revelation, lagi pong hindi man siguro sabihin na natin napakinggan na natin, pero merong muling paalala ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Nagpapaalala po siya. Kaya sa bawat pahayag na salita ng Panginoon, maaari siyang magtuwid, maaari siyang magpahayag ng panibagong kapahayagan, maaari siyang magpaalala sa atin kung tayo po medyo nakakalimot na sa kung ano yung dapat po nating gawin o anong dapat maging attitude po ng bawat isa towards the Word of God. So the title of our message this evening is Finding Rest in Shepherd's Care. So alam na po natin kapag sinabing shepherd, the Lord is my shepherd, di ba? Alam po natin yan. Finding rest in shepherd's care. Tayo po ay makatagpo ng pamamahinga, ng pagpapahinga sa pangangalaga po ng ating pong pastol. So maraming turo na po dyan tayong narinig. Pero we will focus our study o yung ating pong pag-aaral ngayong gabi doon sa first 2 verses ng Bible, ng text pong ito, ng verses pong ito, ng chapter 23 ng Psalms. So doon po yung pagdidiinan po natin doon tayo magtutuon. Pero ganun pa man, madadaanan po lahat yan. Pero basahin na po natin siguro sa Psalms 23 verse 1,
Ito po ay sa Amplified, sa Classic Version po, sa AMPC. Sabi po sa verse 1, "The Lord is my shepherd to feed, guide, and shield me." So maliwanag po yun. Ang Diyos ang ating pong pastol para po siyang magpakain po sa atin, no? Siya pong maggabay sa atin at siya pong magsanggalang sa bawat isa. And dahil po doon, sabi po, I shall not lack. Hindi ako magkukulang. I shall not lack. He makes me lie down in fresh, tender, green pastures, and He leads me beside the still and restful waters. So He refreshes and restores my life, myself. He leads me in the path of righteousness, uprightness, and right standing with Him, not for my earning it, but for His name's sake. Verse 4, "Yea, do I walk through the deep, sunless valley of the shadow of death, I will fear or dread no evil, for you are with me. Your rod to protect and your staff to guide, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My brimming cup runs over. Surely, or only goodness, mercy, and unfailing love shall follow me all the days of my life, and through the length of my days, the house of the Lord and His presence shall be my dwelling place." So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. So, ito po'y familiar po sa atin, patungkol po sa pangangalaga ng ating pong mabuting pastol. Sabi ko nga, doon sa first verse to verse, nandun po na doon tayo mamalagi ng pag-aaral. So this Psalms is a beautiful and comforting expression of God's love and care. Alam po natin yon. Ito po'y pagpapahayag ng Kanya pong pag-ibig at pangangalaga sa bawat isa. It is a psalm that speaks to the heart, na nag-o-offer po siya ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Nag-o-offer po siya ng yung bang kapayapaan, yung bang mas malalim na uri ng kapayapaan, hindi po katulad ng yung bang pinagkakaloob ng mga bagay sa sanlibutan. So He is offering solace and peace in the midst of life challenges. At nandun po na, this verse speaks of the essence of rest. Pagpapahinga. Actually, yun po yung sinabi, He makes me lie down. He makes me lay down or lie down. No? So, in fresh, tender, green pastures, and He leads me beside the still and restful waters. So, kailangan po natin maunawaan yung kapahingahan at matanggap yung kapahingahan na nagmumula sa Panginoon. Wherein, nandito po tayo sa kalagayan na sabi po, kailangan po natin, it is increasingly relevant na pag-usapan at paalalahanan ng bawat isa sa atin, sapagkat tayo po ay nakatira ngayon sa isang mundo na mabilis po yung pacing, fast-paced world. No? At ang tao, lagi pong busy, lagi pong abala sa maraming bagay. So, dito po, yung tempo ng sinasabi po dito sa pamamahinga is relevant in our fast-paced words. We live in a culture that often glorifies busyness. Ngayon, mas abala ka, parang ang tao, mas natutuwa pa nga eh. Ay, alam mo, ang sipag niya. Yung bang ina-associate sa kasipagan, yung pagiging busy. At kapag yung bang matagumpay, kasi yan, alam mo, masipag kasing tao yan, laging abala yan sa maraming bagay. Sa kanyang negosyo, maraming... So, kinatutuwaan ng sanlibutan, yung bang kalagayan po na ganun. So, business and achievement. So, sabi po, we live in a culture that often glorifies business and achievement. And leaving a little room for stillness and reflection. Kaya nga, ngayon sa mga bagong Kristiyano, sabihin na natin medyo matagal, tanungin po natin sila about devotion. Tanungin po natin sila about quiet, yung bang morning quiet devotions po natin. Parang, ano yun? Meron bang ganun? Kasi hindi na rin gaanong naituturo about yung bang, kasi minsan, ang ano natin, akala natin, lalo na kapag yung mga extreme
extremist na grace preacher ang mag-ano. Hindi na kailangan yun. Hindi mo na kailangan ng devotion. Alam mo na yung Lord. Basta meron kang relasyon sa Kanya. Wala na yung mga quiet time. No, may mga pagkakataon, we need to be still and quiet before the presence of the Lord. Kasi mas lalo tayong natututo, mas lalo tayong lumalalim sa pagkakilala sa Kanya at mas doon sa pamamahinga at doon sa pamamalagi sa presensya ng Panginoon. Doon natin siya na-encounter, not with the busyness na meron tayo, hindi doon sa panahon na tayo po ay abala sa maraming bagay, kundi doon sa panahon na nagpapahinga tayo at tahimik tayo sa Kanyang presensya, we're just enjoying His presence. So we are taking rest. So, nandun po na maaring sabihin na natin na ano lang naman, basic yan. That is the basic of Christianity. No, yung bang lagi tayong at ang pamamahinga ay hindi lamang po yan, ano naman sabi po yung luxury. God in His infinite wisdom remind us that rest is not a luxury, but a necessity ng isang Kristiyano. No? It leads to yung bang intimacy. No? Kasi kapag yung bang may pagkakataon, may panahon ka, para mamahinga sa presensya ng Panginoon, sa paanan ng Diyos. At yung pamamahinga, hindi lang naman yung quiet time. When we pray, when we praise Him, when we worship Him, no, pag gumagawa tayo ng mga bagay na para po sa Kanya, nandun po na, yan po ay pagkakataon para po tayo ay mag-rest sa presensya ng Panginoon. Kapag tayo ay may mga kinakaharap na mga pagsubok, at yung rest means also trusting doon po sa magagawa ng Panginoon. So dito po, nung sinabi ng psalmist na si David, "The Lord is my shepherd," sabi po, "I shall not lack. He makes me lie down." So this speaks of the inclination o yung kagustuhan ng shepherd na tayo po bilang mga tupa ay magpahinga sa kanyang pong presensya. So, before the shepherd can minister kasi, sa bawat tupa, hindi nila kailangang maggala-gala. Hindi nila kailangang maging maligalig. So, for the shepherd to minister, doon po sa mga sheep, yung pong sheep ay dapat pong, they are lying down and resting in the presence of the shepherd. Hindi po sila mami-minister ng shepherd kung hindi po sila magpapahinga at magre-rest. In Ezekiel chapter 34 verse 15, sabi po dito sa AMPC po, sa Amplified, "I will feed my sheep and I will cause them to lie down, says the Lord." So sabi po, "I will feed my sheep and I will cause them to lie down." Ako ang magbibigay ng daan para makapagpahinga sila. Hindi po yung sheep ang magbibigay ng daan para siya ay makapagpahinga sa sarili niya. Kundi ang Diyos, ang mismo po ang shepherd, ang pastol. So, it speaks of the inclination of the sheep not to lie down or rest. Kaya nga sinasabi dito, He makes me. Sino po ang gumawa ng paraan para po siya may kapagpahinga? O gumagawa ng paraan para siya may kapagpahinga? Sabi po, He, the shepherd. So, malamang na makapag-minister ang shepherd kapag natutunan ng sheep na mag-rest. No, sa presensya ng kanya pong shepherd. At sabi po sa ESV version din, "I myself will be the shepherd of my sheep." Ang Lord po nagsasabi, "I will be the shepherd of my sheep." Ako ang magiging pastol ng aking tupa, ng aking kawan. So siya mismo. And I myself, sabi po, will make him lay down. So siya po ang magbibigay ng daan. And siguro po, basahin din po natin sa Mark chapter 6 verse 31 hanggang 40. Mark chapter 6 verse 30, simulan na po natin sa 30. Verse 30 hanggang sa sumusunod po. Kahit po sa New King James na lang po. Mark chapter 6 verse 30. Tingnan, saglit lang po.
Titingnan ko din po sa akin. Pwede po sa New King James Version sabi po. Then the apostles gathered to Jesus and told him all things, both what they had done and what they had taught. And he said to them, "Come aside by yourselves to a deserted place and rest a while." So rest a while. For there were many coming and going and they did not even have time to eat. May pumasok po kasing sa isip ko, kaya hindi ko nabasa. yung pag sa Bisaya kasi, kapag kapoy na, pahuway anay. No? Pumasok, rest a while. Pahuway. So they departed to a deserted place in the boat by themselves. But the multitude saw them departing, and many knew him and ran there on foot from all the cities. They arrived before them and came together to him. And Jesus, when he came out, saw a great multitude and was moved with compassion for them, because they were like sheep not having a shepherd, so he began to teach them many things. When the day was now far spent, his disciples came to him and said, "This is a deserted place, and already the hour is late. Send them away that they may go into the surrounding country and villages and buy themselves bread, for they have nothing to eat." But he answered and said to them, "You give them something to eat." And they said to him, "Shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give them something to eat?" But he said to them, "How many loaves do you have? Go and see." And when they found out, they said, 5 and 2 fish. Then he commanded them to make them all sit down in groups on the green grass. So they sat down in ranks, in hundreds and in 50s. And when he had taken the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven, blessed, and broke the loaves, and gave them to his disciple to set before them, and the 2 fish he divided among them all. So they all ate and were filled. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So dito po, yung senaryo po na iyon, ay doon palang pinakikita ang Panginoong Yesus bilang mabuti at dakilang pastol. Di ba na nakita niya ang maraming tao, nandun po na nahihirapan at nagugutom na, nakita niya nagugutom. At noong una, nakita niya na nagkakawatak-watak, hiwa-hiwalay, di ba? Nagkakalat sila. Nandun po na yung puso ng Panginoon na hindi niya matagalan yung ganong senaryo. Kaya inutusan niya yung mga alagad na sinabi niya, pakainin natin sila, tipunin natin sila, at pakainin natin. Pero sabi ng mga alagad, saan tayo kukuha ng pagkain? Pero sabi ng Panginoon, nandun po na sige, ipunin muna sila, isaayos. So, this was the fulfillment of Psalms 23 actually. Na makikita doon na the Lord being our great and good shepherd, pinakikita niya na concern siya sa kalagayan ng kanyang kawan. And the same message na sinasabi sa atin ngayon, ayaw niya na makikita na tayo po ay nagkakawatak-watak, ayaw niya makikita na ang kanyang kawan ay meron pong napapahamak dahil napapahiwalay sa iba, sa karamihan. Nandun po nakikita niya yung pangangailangan, yung kagutuman, nakikita niya yon. So sa lahat ng mga bagay na meron po tayo o kinakaharap natin o concern sa bawat isa, ang Diyos po ay higit na concern. Our great shepherd and good shepherd, nakikita niya natin pangangailangan. Kaya dito po, buong araw kasi na nagmi-minister ang Panginoon sa kanila eh. At di ba yung 2 oras nga dito, marami umaangal eh. 2 oras kasama na yung praise and worship naman doon. Pero sa word, minsan 1 oras na yung pinakamatagal. Pero di ba, matagal po silang magkakasama ng Panginoon na talagang throughout the day, nandun po na nagmi-minister sa kanila, marami pong itinuro sa kanila ang Panginoon. So spiritual, nandun po na marami silang natanggap. Pero sabi nga, siyempre, kailangan din na yung kanilang physical na pangangailangan ay maano ng Panginoon. Ang Lord, hindi lang siya magdi-deal doon sa atin spiritually, ipag-bless niya tayo. Tapos, in natural, in the physical, yung kailangan natin pagkain, na material na bagay, hindi niya pagkakaloob. Kailangan po niya at
nandun po na willing po siyang ipagkaloob ang bawat pangangailangan po natin. Physical man yan o spiritual o anumang pangangailangan ng bawat isa. So, hindi alam ng mga tao na ano ang mga mangyayari pa, pero talagang makikita mo na nararamdaman ng Panginoon, kumakalam na yung sikmura ng mga tao. Siguro iba, nagiging iba na yung bang pakikinig. Siguro meron nang inaantok doon, meron na siguro panayang linga. So iba-iba po ng reactions. At sabi ng Panginoon, tipunin sila. So he had them into groups, 50 at saka 100. So may tagpi-50, may 100. Pero isipin po natin, and he commanded them to sit down. Parang ang hirap yatang isaayos. Yung by 50s, by 100s. Di ba? Konting tao lang na handle natin. Hindi pa natin maayos minsan dahil ayaw sumunod eh. So ito, iba-ibang tao to. Hindi natin alam kung yung ilan dito ay bago lang nakapakinig sa Panginoon, naisama nung iba. So he commanded them to sit down and lean back and mag-relax muna. No, rest a while. Ganon din naman ang gusto niya sa mga alagad eh. Balak niyang isama ang mga alagad doon sa punta tayo doon sa isang lugar na kung saan makakapagpahinga tayo. So, ibig sabihin, mahalaga sa Diyos ang pamamahinga. No, pero tayo, minsan, kahit na nga, at yan, nangyayari po yan, hindi lamang sa bawat individual na Kristiyano. Kahit nga in general, sa church as a whole. No, yung bang ayaw magpahinga. Gusto maraming activities. Lahat ginagawa, pero hindi na iniintindi minsan yung pangangailangan ng mga tao na nagugutom din at kailangan din ng pagpapahinga na ibang, wag naman yung puro activity, wag naman puro gawa. At minsan, kahit po yung mga lingkod ng Panginoon, katulad po namin, nag-iisip ng maraming activity, pero at the end of the day, mapapagod ka. So, we need to rest a while. May mga pagkakataon na dadaling ka ng Panginoon dun sa pamamahinga. So, yung 50, yung 100 people na iaayos, mahirap po yun eh. But Jesus commanded them na ganun po yung gawin. So, makikita po natin yung progression nung istorya na, yung kwento na, nung nasa ayos na po sila, nakaayos na, nakaupo na lahat, at maganda na yung so, na-settle na yung mga tao. Nandun po na dumating po, kasi di ba nahihirapan nga sila, nag-iisip yung mga alagad kung saan sila kukuha ng pagkain at kung paano pakakainin yung marami na yon. No? Pero nandun po na, it was not until they obeyed and trusted Jesus and sat and laid back did the miracle take place doon po sa tinapay at sa Kung hindi po sumunod yung mga tao na magsiayos muna, umupo muna, magpahinga saglit, no? At nandun po na kung hindi sila nanampalataya at naniwala sa Panginoon, lalo na yung mga alagad, hindi po magaganap po yung miracle eh. Na dumami po yung tinapay. Kasi kung nagkaroon ng stampede, nagkaroon ng, di ba? Nagkagulo. Di ba? Hindi po magiging maayos ang lahat. Pero dahil po, nagtiwala po sila, sumunod po sila, yung naggrupo, naging maayos yung kanilang pag-upo doon. So, natanggap po nila yung biyaya. So, nakakain po sila. At hindi lang po basta nakakain po tayo. Nandun po na, naging po sila na talagang sobra-sobra yung kanilang kabusugan. Talagang nasatisfy po yung kanilang kagutuman, yung kanilang pangangailangan. So, as much as hanggat kaya, nandun po na, di ba? Parang naging buffet po yung no? So, God is asking some of us this evening, nandun po na to sit down and lay back because our miracle is ready to be served. Kaya lang sabi ng Panginoon, huwag kang masyadong magulo sa aparato. Yung kasabihan namin dati, yung mga tambay. Ito kasi ang gulo, masyadong magulo sa aparato. Makulit ibig sabihin nun. Yung makulit, aligaga, na gusto mo, dahil sa kagustuhan mong masatisfy yung pangangailangan mo, ikaw na yung gagawa ng diskarte.
No, doon na naman tayo, doon sa diskarte na naman natin, sa talino na naman natin, sa kaparaanan na naman natin. Nang hindi tayo magsasabi, magkukonsulta na naman sa Panginoon. Samantalang yung miracle, yung blessings na hinihintay natin, nakahanda na. And ready to be served. Kaya lang sabi ng Panginoon, pwede ba, iayos niyo muna yung mga sarili niyo, ano niyo lang. Pumanatag lang kayo, pumayapa lang kayo. No, wag tayong masyadong mag-alala. So God is asking some of us tonight, na sabi po, kailangan po nating magpahinga sa presensya ng Panginoon. Magtiwala sa Kanyang magagawa. God must get you into the proper position for you to receive His provision. Bago mo matanggap yung provision, dapat nandun ka, ipoposition ka lagi ng Lord eh. You know, lagi pong He will set you up for a blessing. Kaya lang nandun sa dapat sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang, yung bang alam ng Panginoon kung kailan niya ibibigay. Pero ang unang marapat natin gawin ay sumunod. No? At pumayapa. May plano ang Diyos. Kapag hindi po tumatakbo yung mga bagay ayon sa ating pong kagustuhan, itry naman natin na magtiwala sa Panginoon, Lord, have your way. Hindi ko na alam kung ano yung aking gagawin. So it's all by your grace na alam kong tatanggap ako ng biyaya, kaya Lord, I will just rest. Because in resting, you will work. No? Kapag ako'y nagpapahinga, kikilos ka. Kasi hindi ka makagawa kung habang ako'y gumagawa din sa sarili, para sa sarili ko. So, God is asking some of us, at kinakausap tayong lahat ng Panginoon, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. So, nandun po na maaring hindi po natin nauunawaan. Maaring hindi natin nauunawaan kung ano mga nangyayari sa buhay po natin, but just do it. You are getting into position. Basta yung pumayapa ka, ialis mo yung pag-aalala, ialis po natin yung pagdadalawang isip sa magagawa ng Panginoon, at nandun po na magtiwala lamang tayo sa Kanya. Kasi marami po, they are trying to help Jesus. Marami po gusto sila yung gumawa para sa Panginoon. O kaya tulungan ng Diyos, Lord, para mapadali, ganito, ito yata magandang kaparaanan. So we are telling Him how to meet our needs. Sinasabi natin sa Kanya, Lord, pwede ba ganito na lang, parang yung may isang tao na bibigyan ka na ng blessing, ikaw parang sabi, alam mo, i-Gcash mo na lang, o kaya, hintayin mo siya magsabi kung ano, baka mamaya iaabot na sa iyo, di ba? Parang ganon. Yung bang parang ganyan din sa Diyos na tinuturuan natin siya, Lord, ito yung gawin mo, Lord. Pwede bang ganito, sa ganitong pamamaraan? So, many are leaving the place to hold you to, sabi kasi ng Panginoon, pumayapa ka eh. Kung umalis yung mga tao doon sa kinauupuan nila, doon sa pagkakagrupo nila, hindi sila makakakain eh. Naku, mamimiss nila yung pagkain na inihanda ng Panginoon para sa kanila. So, marami umaalis doon sa lugar na kung saan doon intended ng Panginoon na ibubuhos yung blessing, umaalis pa. And sabi po, umaalis doon sa pagkakapahinga, pag-uupo, pagtitiwala, and nandun po na hindi po nagaganap. Hindi po na, yung needs po nila, hindi po na-meet. And ito po, yung kalagayan, yung location po nito, they were in a desert place. Marahil, sabi natin, makukonsider na po yung sarili natin, yung iba sa atin, o tayong lahat naman dumadaan sa ganon, we are in a desert place na many of us cannot see how God can provide. Parang imposible kasi yung kalagayan, hindi ko makita na maipoprovide ng Panginoon yung pangangailangan ko sa ganitong kalagayan ko ngayon, sa ganitong sitwasyon ko ngayon. So you do not know how God can bless you. Yung nandun ka dun sa trabaho mo, tapos hindi ka na po-promote. Di ba? Tapos nakikita mo, pinopromote yung mga unbelievers, tapos yung mga tamad. Kabaliktaran, ano? Tapos, yung dun sa tinitirhan mo, yung environment, hindi maganda. Lalo na kung may anak ka, yung bang medyo madadala sa hindi magandang pag-uugali. Tapos, alam niyo po, yung paglipat, hindi lang naman po doon sa lugar, hindi lang naman po saan, minsan pati sa church. Parang feeling mo, hindi ka na may bless, ililipat ka na ibang church.
No? Para bang dahil pakiramdam mo, parang hindi naman ako lumalago. Pero paglipat naman sa'yo, hindi rin naman lalago. Kasi hindi ka naman lalago. Kung hindi ka maghihintay, may panahon talaga, may proseso. But you have to sit down. You have to lay down. You have to learn from the Lord. Kailangan mong matuto. Kailangan hayaan mo siya mag-akay sa'yo, hindi siya yung aakayin mo para matanggap mo yung biyaya. So, you are thinking about, umalis na lang ako dito. Kaya yung iba, bago pa lang sa trabaho, parang hindi ko feel yung trabaho eh. Bago ka pa lang eh, di ba? Dapat muna makipag ano ka muna doon sa mga kasamahan mo, sa mga superiors mo. Di ba? Makisama ka at pakita mo yung talagang yung paggawa, na yung bang performance na kung saan. Sa word kasi performance ang kailangan. Hindi po natin may ano yan eh. Pero ganun pa ma'am, kahit na nagpe-perform tayo, merong isang nakakita na talagang siya yung may kakayanan na mag-promote sa atin or i-bless tayo or gawan niya na kung saan mai-impluwensyahan yung desisyon nung boss mo para i-bless ka ng boss mo, i-promote ka. Kaya lang kailangan mong manatili doon. Kahit sa hindi magandang sitwasyon na kinalalagyan mo, rest for a while. No, sit down. At hintayin mo na yung kalooban ng Panginoon. Ngayon talagang alam naman ng Lord eh, kung hindi ka talaga para doon, isang pagkakataon, sasabihin niya, oh, anak, huwag ka na talaga dyan, umalis ka na dito, mas maganda yung ibibigay ko sa'yo. Pero, may mga pagkakataon na kailangan po nating manatili. So, marahil tayo po ay nasa desierto, parang desierto, kumbaga, ng buhay po natin na kung saan hindi natin alam kung ano kinalalagyan po natin, hindi natin alam magiging kinabukasan natin. Pero nandun po, that we are thinking about ibang living, yung lugar na kinalalagyan natin o sitwasyon na kinalalagyan natin for a greener pasture. Alam niyo po ang sinasabi ng Panginoon, stay put and lay down. Your blessing is on the way. Your miracle is on the way. Basta maghintay ka lang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, wag diba? Ganyan talaga yung buhay, pero kailangan mo magtiwala sa Panginoon. So, there is a difference between sensing your need to go somewhere else and learning to stick it out when the heat gets turned on. Kasi, di ba, minsan, we need the discernment. Kaya nga, kailangan nga natin talagang mag-rest lagi sa presensya ng Panginoon. Maging buhay yung relasyon natin sa Kanya eh. Para sa pagkakataon na kung saan may mga nangyayari sa atin, parang hindi, di ba, pag-aaralan natin, may mga disciples, may mga great man of God sa Bible, sila, di ba, sila Abraham. Sabihin ng Panginoon sa kanila, umalis ka dito sa kanilalagyan mo ngayon, pumunta ka doon sa lugar na pinapupuntahan ko. Minsan may mga pagkakataon naman, tagutom dito sa lugar na ito, sabi, Abraham, manatili ka. Di ba? At huwag kang pupunta doon sa lugar na yon. Samantalang doon, nakikita niya, parang natatanaw niya, masasaya yung mga tao. At nababalitaan niya na maraming pagkain doon. Pero sasabihin sa kanya ng Panginoon, huwag kang umalis dyan sa lugar na sinabi ko sa iyo. Huwag kang pupunta doon. Huwag kang bababa doon. No? At mapapahama ka doon. Kung hindi siya sumunod, hindi niya mararanasan yung the best na mga blessings na nagmumula sa Panginoon at yung guidance ng Lord. Hindi niya ma-acknowledge eh. Hindi niya ma-enjoy. Pero ganun pa man, nandun po na yung kailangan, ano na yan eh, bunga na yan ng ating pong relasyon sa Panginoon kung gaano tayo kalapit, kung gaano tayo kasensitive sa leading ng Holy Spirit sa atin, doon na makikita yun eh. Doon na makikita natin na, yung bang pag nangungusap na sa atin ng Panginoon, alam po natin yun, na ang mga nakakaramdam lang noon, yung mga taong talagang, sabihin natin yung mga anak niya na nagbibigay ng pagkakataon at panahon para kausapin siya, mamalagi sa kanya pong presensya, at malaman kung ano yung kanyang kalooban through the Bible, doon sa pinapahayag po sa bawat isa sa atin. So often, God leads us to a place na akala natin minsan, outwardly, a desert place. Parang, ba't ba dinala ako ng Panginoon dito? Walang, di ba? Halimbawa, yung mga kapatid natin na pinagpapala na nasa abroad. Di ba? Pinagpapala naman sila. Pero pag titingnan nila yung lugar, parang
parang ang hirap dito mabuhay, parang ang hirap magtrabaho. Pero ganun pa man, since nilid sila ng Lord doon, sabi nga, where God guides, He always provides. At nandun po na nakikita po natin, sa panahon na ganun, yung mga kinakaharap po natin, this is the time to put our trust in the Lord. Lalo tayo magtiwala sa Kanya. Sa mga panahon na para bang hindi maganda yung pangyayari sa una, sa mga ilang panahon, kasi marami talaga tatakbo eh. Marami aalis. Kapag may, marami gagawa ng kaparaanan sarili nilang diskarte kapag nagugutom na, kapag medyo may sa pamilya nila ay para bang, yung finances, no, yung mga pangangailangan sa pang-araw-araw ay bang nagkukulang na, many will run. Yung first sign pa lang ng kawalan, ng pagkukulang, parang paubos na yung ano. If things do not go well in search of better ground, nandun po na mag-ano yan. Ang tao talagang yan, maghahanap ng greener pasture, maghahanap ng kaparaanan para po sila po ay mapagpala. They will jump from job to job. Hindi ako mabubuhay dito, na sweldo ko dito, lilipat ako sa kabila. Palipat ng palipat, palit ng palit ang sweldo. Kasi pabago ka ng pabago, may mga datihan na doon. Pero lang, kung talagang magaling ka siguro. Pero kahit na, malaki man ang sweldo mo, may maiiba doon. Kasi doon sa pinanggalingan mo, matagal ka na sinasabi mong hindi ka nabe-bless dahil maliit ang sweldo. Pero gamay mo na yung trabaho, yung mga tao, maganda yung pakikisama sa iyo, pupunta ka na naman sa ibang trabaho na kung saan panibagong pakikisama na naman. At hindi mo alam. Minsan yung paglipat mo, saka naman yung, di ba, maraming ganun eh. Paglipat niya, saka pala magsasara pala yung kumpanya. No, ikaw patuloy ang pagdating mo doon, sasabihin pa ng mga tao sa'yo, malas ka talaga. Pumunta ka pa rito. nung wala ka naman dito, maayos naman kami. No, may ganun pong kalagayan minsan eh. So, at the first sign ng mga negatibong pangyayari, talagang maghahanap ng better ground ng tao. Maghahanap siya ng greener pasture. Kaya lang, yan din yung mga pagkakataon na nami-miss out po natin yung mga blessings ng Lord. So, they will jump from job to job, from church to church. And, hallelujah. Kasi marami gusto, agad eh. Yung iba nga, from relationship to relationship, talagang dumajump. Kasi hindi talaga kami compatible. Kailangan ko maghanap ng iba. So, ganun po nangyayari. Pero sa bandang huli, hindi mo rin mai-enjoy yung mga bagay na ginawa mo. So, before Jesus provided the miracle, He taught them many things. Sabi po, kasi sa buhay po natin, God teaches first, and then, nandiyan po darating yung provide. Kasi may pagtuturo eh. Hindi po yung pagtuturo na kailangan yung negative na ano. Ganyan po sa buhay, tinuturuan po talaga tayo. No, yung mga sitwasyon na nagtuturo sa atin, yung mga pangyayari, yung mga karanasan ang nagtuturo sa atin. Kaya doon po na sinasabi, although sabihin natin, sa grace, hindi na yan. Nagpo-provide lagi ang Lord. Opo, totoong nagpo-provide ang Lord. Pero hindi naman siguro tama na magpo-provide lang na siya na magpo-provide, pero hindi tayo tinuturuan. Unang-una na, para matanggap natin yung biyaya, magandang meron na tayong kaalaman patungkol doon sa biyaya para hindi masayang. So, God will teach us. So, katulad ng mga alagad, tinuturuan niya yung mga alagad. Tapos yung mga taong sumunod sa kanila, tinuruan niya. Marami siyang tinuro eh. Pagkatapos nun, nung nakita niya yung pangangailangan, pero hindi ka naman dadating na yung isip na, ibig sabihin, pag nakita ka lang niya nahirapan, saka lang niya ipoprovide. No, alam ng Panginoon yun. At alam niya yung timing kung kailan niya ibibigay yung mga biyaya. Pero hindi ka niya padadaanin sa lugar na kung saan, hindi niya kalooban na mahirapan ang bawat isang anak niya. So, grasya pa rin ang iiral po dito. Pero ang pinag-uusapan lang po natin, kasi marami, gusto agad matanggap yung biyaya, para bang nag-aaral sa eskwelahan, marami nagka-cutting class. Tapos pagbalik mo ng marami ng lessons na itinuro, hindi mo na alam.
No? At doon sa mga, pag nag-exam ka ngayon, doon sa examination, nandun po yung mga sasagutan na lumiban ka doon sa yung pag-aaral, nag-cut class ka, hindi mo alam, so wala ka idea kung ano yung gagawin. Kokopya ka. Pero yung kokopyahin mo, hindi mo alam kung tama din yung kinopyahan mo. Mas madalas napapahamak ka pa. No? Noon may NCEE, yung kaklase ko po ay negative, gano'n, di ba? 8 or ano. Kasi pati pangalan yata, kinopya mali-mali naman yung... Tsaka noon sa NCEE, kapag mali sa una, parang pag nasira yung makina, yung ka na So, magtatanong ka naman paano yun? Kailangan ba? Turuan muna ako, kailangan Sinasabi po dito, kailan ako aalis dun sa sitwasyon na kinalalagyan ko? Halimbawa, sa trabaho, paano ko malalaman? Sabi po, paalisin ka doon o sa sitwasyon na kinalalagyan mo, mag-isa mga problema, halimbawa, makakaalis ka lang dyan kapag meron ka nang natutunan. When He is finished teaching and instructing you. So, kailangan mo kasi matuto Hindi ka niya padadaanin o pananatilihin doon sa isang sitwasyon na mahirap, may kinakarap kang problema, o may kakulangan ka, hindi ka naman niya pagtatagalin doon. No, siya nga yung mag-aalis sa'yo, magdi-deliver sa'yo mula doon sa ganung sitwasyon, pero hindi ka niya aalis. Kaya nga, di ba tayo, sinasabi natin, nagpe-pray, Lord, pwede ba alisin mo sa akin yung, kahit nga ang Panginoon nagsabi siya, Panginoon, pwede ba, Ama, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito? Inalis ba siya ng Ama? Hindi. No, hindi naman siya inalis ka agad doon Pero nandun po na, sabi niya, ang kalooban mo maganap. Tayo, ganun din. No, na gusto natin, nagpe-pray tayo, Lord, pwede bang alisin mo ko sa sitwasyon na ganito, sa kalagayan ganito, nahihirapan na po ako. Hindi ka basta alisin ng Panginoon. Pero meron siyang ituturo sa'yo. Na pag alis mo doon sa problema na yon, magagamit mo na. May panibagong kapahayagan na nagmumula sa Panginoon, may panibagong kalakasan, may panibagong pananaw, magandang pananaw sa buhay na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Through those ordeal na nangyari sa iyo, doon sa mga circumstances na yon. So, when you can live, or you may live doon sa kalagayan na ganon, when you learn to lay down in obedience. Hindi pa rin po naman sa atin, di ba, under grace na tayo? Yung obedience, paano ba may tama pong pag-apply ng obedience? Pagsunod pa rin. Subukan mo hindi sumunod sa Panginoon. Wala namang mawawala sa'yo, hindi ka namang papatayin ng Diyos. Pero merong bigat sa buhay na hindi ang Diyos ang gumagawa, ikaw mismo dahil sa hindi mo pagsunod. Kaya may mga command, may mga, sabihin na natin, hindi naman yung utos na, yung bang para pahirapan tayo at hindi utos na talagang nasa atin nga, kung susundin natin o hindi Pero kung gusto mong mapaayos ang buhay mo, malalaman mo yan. Na sa pagsunod mo sa Panginoon, when you lay down in obedience, nandun po na, you will receive the miracle. You will receive the blessing. Many leaves God's place of instruction and get themselves in a worse position. Marami na yung umalis doon sa sinasabi ng Panginoon, ito yung kalooban ko para sa'yo. Pero nag-resist po sila dahil parang tingin nila hindi maganda, parang mahirap, parang hindi sila komportable, parang mas maganda yata yung kanilang nasa isip. So yun ang kanilang sinunod, pero nung kanilang sinunod, ang nangyari, mas lalo pang napasama. So hindi po mainam. So we need to just lay down on the inside. Kasi masyado tayo nag-aalala, masyado tayong nababagabag ng mga pangyayari sa buhay. We are always worried about something. Nandun po na, kaya ang buhay Kristiyano, hindi po nagiging matatag. Ang sinasabi ng Panginoon, just simple as this. Just sit down and rest. And learn of me. No, mag-aaral lang kayo sa akin, tuturuan ko kayo. So, the only way you will be able to lie down in trust is to make yourself sit down.
before the presence of the Lord. At maaring sabihin natin, saan tayo, yung bang sinasabi ng Panginoon, sit down, or sabihin na nating rest. Nandun po na, yung iba sabi nila, parang rest, kasi kapag nagmahinga ka na at hindi mo na hinarap yung mga sitwasyon sa buhay, para kang nag-quit din. Before, rest is not quitting. It is not stopping. It is not giving up. It is simply shifting your focus from performance to the presence of God. Inaalis mo lang yung sarili mo doon, ikaw na naman ang gagawa. Hindi ito yung pag-ayaw, pag-iwas doon sa mga problema, sa mga pangyayari, no? Hindi yung dahil, ayoko munang harapin yung mga ito, gusto ko magpahinga. Hindi po. Ibig sabihin lang is, yung bang ayoko nang mag-focus doon sa yung magagawa ko, kasi pag gawa ako ng gawa, napapagod lang ako eh. Samantalang sinasabi ng Panginoon, kabaliktaran. So, actually, God's rest is not a reward for hard work. God's rest is a gift for the weary. Gift po yung regalo sa atin para sa mga gustong magpahinga. Kaya, di ba? Biruin mo, kailangan natin yun sa buhay na meron tayo sa mundong kinalalagyan natin ngayon. Napakahirap po ng kalagayan na lagi ka na lang abala sa maraming bagay. Pero nandun po na marami ka naman din iniisip sa kalooban po natin. So, dito po sa Psalms 23, sa kabuuan, marami po tayong mga insights na matututunan po dito. At yung iba po ay narinig na po natin, yung iba naman ay pinapaalalahan lang muli tayo. So let us just rest from worry and anxiety. So sabi po dito, the Lord is my shepherd, I shall not want. So it emphasizes that when God is our shepherd, we are freed from the constant worry and anxiety about our basic needs. Yung mga basic needs natin, nakaraan nga, yung pong, sa akin po, yung na-share ko po. Diba? Kung ang Diyos, naipagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak, which is, walang makapapantay na yaman ng sanlibutan, napakadakilang regalo. Sabi nga, kung nagawa niya yung pinaka-imposible na ibigay yung kanyang anak para mamatay, no, magbayad ng ating mga kasalanan, no, itigis yung kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, hindi ba niya kayang ibigay yung mga maliliit na bagay na concern natin? Pagkain lang? Binigay nga niya yung patungkol sa kaligtasan. Biruin mo yung bugtong na anak. At kung naibigay niya yung kanyang bugtong na anak, pinakadakilang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, hindi ba niya kayang i-provide? Parang ano naman, tayo sa mga bilang mga magulang, di ba? Humihingi sa iyo ang anak mo ng laruan. Pag humingi yun ng laruan, tapos nagsabi siya ng specific na laruan, halimbawa, di ba, noon yung mga laruan na truck-truckan lang, sabihin na natin, ganun lang kami humingi dati. Mga jeep-jeepan kung tawagin, mga jeep lang, mga sasakyan. Di ba? Ako ba kaya magbibigay ako ng pinakamahinang quality na regalo? Yung bibili ako ng, di ba, ng hindi maganda, yung bang pag hinawakan na, ano ba yun? baka ganunin pa ng anak mo, di ba? Di ba, yung ibibigay mo, yung pinakamainam, yung the best. So kung naibigay niya yung the best, si Jesus Christ, hindi niya kaya maibigay yung the best na para sa atin na pangangailangan natin sa pang-araw-araw lang? Hallelujah, ano yun? Imposible, pero ginawang posible ng Panginoon. At nandun po na, sa pang-araw-araw lang natin na buhay, nag-aalala pa tayo. So, we can trust that He will provide for us, just as a shepherd cares for his flock. Bilang katulad ng pastol na nangangalaga sa kanya pong kawan, pagkakalob ng Panginoon. So, the sheep, trusting in their shepherds, nandun po na, do not worry about finding food or shelter. Hindi nag-aalala yung mga kawan o yung mga tupa, na hindi sila bibigyan ng pagkain. Alam nila, bibigyan sila ng pagkain. Sigurado na yun. Diba, meron tayong kinakanta, as sure as the sun arises, that's how I'm sure that God is by my side. Ganun po kasigurado
na sa pagsikat ng araw sa umaga at kahit na hindi mo siya nakitang sumisikat, ang araw kasi sumisikat kahit hindi mo siya nakikita eh. Nandun lang yan nakatago pero sumisikat pa rin yan kada umaga. Pero nandun po na, sabi po kasama natin ang Panginoon. So we are called to rest in God's provision. So rest from worry, anxiety, knowing that He will meet all our needs. And also rest. Ba't kailangan mo magpahinga at ba't kailangan mo manatili sa kanyang paanan? Bakit kailangan mo mag-lay down? Sabi po, rest for spiritual growth. Sabi po sa verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. So yung imagery po dito, sinasuggest, the true rest is not just the absence of activity. Yung rest po, hindi po yung hihiga ka lang. Yun, hindi ka na, wala ka nang gagawin. O yung uupo ka lang at wala ka nang gagawing action. Hindi ka maglilinis, hindi ka parang gano'n, di ba? Yun yung sabi na, pahinga muna ako, pagod ako eh. Hindi ka muna magtatrabaho. Pero ang sinasabi po dito, it is not just the absence of activity, but a state of being led by God to places of nourishment and peace. Kasi doon sa panahon na ikaw ay namamahinga, you can loudly and clearly hear the still small voice of the Lord. Diba? Doon yung time na kung saan, kasi kung marami kang napapakinggan, busy ka, marami kang ginagawa, no? Iniintindi mo yung negosyo mo, iniintindi mo yung mga anak mo, iniintindi mo yung kung ano-ano sa buhay, para po sumagana, para pagpalain. Minsan hindi na natin narinig ang sinasabi ng Panginoon na, yung pala, ang tagal niya nang sinasabi sa atin, pahuway anay. Rest a while. No? Pahinga muna. No? At nandun po na, hirap na eh. No? Pagod na eh. Minsan wala, dahil na rin sa balisahan, kaabalahan, kung ano-ano na yung nagagawa mong desisyon. Tapos at the end of the day, nandun po na, magsisisi ka, naku, bakit ko ba nagawa? Eh, kasi ginawa mo yun, dinesisyonan mo yun, nung panahon na ikaw ay busy, na ikaw ay magulo ang isip. No, hindi ka nagpapahinga sa paanan ng Panginoon. Ni hindi man lang natin hinihingi yung counsel ng Lord. So, hallelujah. Just as a sheep need to lie down to properly digest their food. Tayo nga, di ba? Pagkakain, hindi naman tayo natutulog. Hindi naman tayo agad natutulog. Pero yung mga tupa, pagkatapos nilang kumain, o kung anong mga hayop, di ba, gano'n naman talaga. Kahit tao eh. Pagkatapos mong kumain, para ma-properly digest yung pagkain mo, we need to rest. Magpahinga ka. Magpahinga kang kumain. Para matunaw na yung kinain mo nung una pa. Hindi, ibig sabihin talagang mag-ano po tayo, magpahinga. So, we need to rest in God's presence to fully absorb His Word and grow spiritually. Nasa church ka na, ang iniisip mo, iba pa rin. Diba? Kaya nga, yung iba nagtataka, ba't ganoon? Ba't parang blessed na blessed silang lahat? Uwi ako, silang blessed na blessed. Ba't ako parang hindi ko natanggap? Ang tanong, nakinig ka ba? Nagpahinga ka ba o iniisip mo pa rin? Malayo pa rin yung iniisip mo. Baka iniisip mo, tanghalian. Di ba? Umaga kasi dito eh. Iniisip mo na naman yung magagawing yung hapunan na ihahain mo sa iyong pamilya. Wag muna. Sabi po, yung nourishment para ma-nourish po tayo at magkaroon tayo ng kapayapaan, we have to fully absorb His Word. And then we will grow spiritually. Pag na-absorb, kaya marami hindi nagmamature. Ang totoo lang naman doon, ang problema, hindi natin gaanong naunawaan ang salita ng Diyos. At hindi katulad ng pag-uugali ng iba na kapag nakapakinig ng salita ng Panginoon, pagdating sa bahay, nire-review pa rin. O kaya sa kanyang devotional time o moment, nandun na inaalala pa rin niya yung mga narinig niya yung salita ng mga itinuro, mga personal niyang nagte-take down siya ng notes, o hindi naman necessary mag-take down ka, pero at least naaalala mo na merong revelation sa iyo ang Panginoon. At kapag ganun, hindi malayong tayo po ay lumago sa ating pong spiritual na kalagayan. So, rest in the midst of trials. Parang mahirap yun. Rest in the midst of trials. Sa gitna ng pagsubok, ng mga problema, magpapahinga ka. Sabi po,
dito po sa Psalms, it acknowledges that life will have difficult seasons. Kasi nasabi niya na even though I walk through the valley of the shadow of death, so may maraming sitwasyon, may kalagayan sa buhay, na sabi po, may mga difficult seasons talaga, may mahihirap na pagkakataon. At lahat naman tayo dadaan dyan. Hindi po yung ordinary member lang, o hindi lang yung mga leaders, kundi kasama po dyan, pati yung mga pastors, yung mga nangunguna sa atin, simbahan. So sabi po, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. So sabi po, while we may face trials and tribulations, ito pong Psalms assures us that God is with us. God is with us, and He will provide comfort and strength through His word and presence. Yung pong praise and worship, Sunday na lang tayo magkakaroon ng pagkakataon, or Wednesday, may pagkakataon tayong dumalo. Di ba, may malaking biyaya po yung nakakapagpahinga ka sa presensya ng Panginoon sa pamagitan ng pagpupurit pananambahan. Doon pa lang nare-release tayo doon sa mga kabigatan na dala-dala po natin. When we sing about the goodness of the Lord, pinasasalamatan natin siya sa mga bagay na ginawa niya. Nandun po na tayo po ay naiibsan yung ating pong ano. At actually, totally, inaalis niya Hindi lang naiibsan kasi pag naiibsan, parang binabawasan lang Pero totally, ini-eliminate ng Lord. In the presence of God, nandun na kapag ikaw at ang Panginoon, binubuhos mo ang iyong sarili sa Kanya sa pagsamba. At yung bawat lyrics, nandun po na inaangkin mo na ito yung magagana. You are waymaker, miracle worker, Lord, I claim it. Habang inaano mo, hindi lang kinakanta, kundi sa puso mo, pinaniniwalaan mo. Sabi po, though we may face trials and tribulation, sinasabi po rito na God is with us. Pinoprovide niya yung comfort, pinoprovide po niya yung kalakasan through His word and His presence. Kaya nga, di ba, marami na tayong napagtagumpayan. Through His grace. This rest comes not from the absence of hardship. Yung kapahingahan na ito, hindi po ito nagmumula dahil sa walang problema, kundi nasa gitna ka ng problema, but from the assurance of God's unwavering presence and support. Sabi niya, hindi kita bibitiwan. Hindi nga ako magre-relax sa paghawak ko sa iyo pangangalagaan kita. Ina-assure kita na hindi ka mawawalay sa aking presensya. So, rest in the midst of trial. And rest in God's abundant provision. Rest in God's abundant provision. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Ito po, pinapahayag yung deep sense of security, malalim na pagkakahulugan ng Diyos ng seguridad and abundance that comes from knowing God's favor and provision. Alam natin ang Diyos sagana sagana kung magbigay. Sagana siya kung magkaloob ng mga regalo sa atin. So even in the midst of adversity, we can find rest in the knowledge that God is our provider and our protector. So He is our provider. Kaya nandun po yung deep sense of security na matatagpuan po natin. Sabi po, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Amen? And rest in the assurance of God's goodness. Rest in the assurance of God's goodness. Mabuti po ang Diyos. Sabi po dito, surely po yung wife ko po yun. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So this verse speaks of a deep and abiding rest that comes from knowing that God's goodness and mercy will always pursue us. Yung bang, hindi tayo yung hahabol. Naalala ko noon doon sa Bible, sa Word Institute, sa Grace, sa Word of Grace. Kasi noon, Word of Grace, Bible Center pa kami. Bible Center doon sa GMA. Merong pursuing God.
pursuit of God, yung subject sa ano, pursuit of God. Yung hahabulin mo talaga yung Diyos. Yung bang parang yung usa na malalagutan ng hininga dahil dumive dun sa ilalim. Kasi tumatakas siya sa mga hunter eh. Pag dumive yung usa, nandun po na iho-hold niya yung kanyang breath hanggang sa, siguro maano niya na wala na siguro yung mga hunter. So doon lang, kaya lang sisinghap-singhap siya na humahanap ng inahanap niya yung hangin, yung paghinga. Sabi daw, dapat ganun daw tayo sa Panginoon. Sabi ko, parang ang hirap nun. Halos malagot ang hininga mo sa paghanap sa Diyos. Kasi yun ang turo. Yun po, ano po yan. Tinuturo nila po. Under the lupa. Opo, under the lupa kasi noon. Kaya yun ang mga tinuturo sa amin. Kaya, pero ngayon, alam na natin yung grasya ng Panginoon eh. No, yung rest po ay pamamahinga lang yun sa presensya ng Panginoon. At hindi na po natin yung favor and yung blessing ng Lord darating po sa atin sapagkat siya'y mabuting Diyos. So rest in the assurance of God's goodness. Magtiwala tayo na ang Diyos ay talagang mabait. At dahil siya ay mabait, kung ano man yung kalagayan sa buhay na meron tayo, alam ng Panginoon, meron siyang ginagawa. Kahit na po hindi natin alam, kahit na hindi po natin nakikita na in our naked eye na may ginagawa ang Panginoon, meron siyang ginagawa. At sabi nga po, bago dumating yung miracle, medyo magpahinga ka sa kanyang presensya. Magtiwala ka sa kanyang magagawa. At nandun po na magaganap po yun. So, yun po yung mensahe sa atin ng Panginoon ngayong gabi. So, Psalms 23 reminding us that true rest is not simply the absence of activity, but a deep and abiding trust in God's care and provision. It is a rest that comes from knowing God is our shepherd, leading us to green pastures, besides quiet waters and through the valleys of life, always providing for our needs and comforting our hearts. So, yung Psalms pong ito invites us to rest in God's presence, knowing that He will guide us, protect us, and ultimately leads us to peace and joy sa buhay na ito. Kaya kapag nasa Panginoon ka, namumuhay ka sa grasya, let's just find rest in shepherd's care. Sa kamay ng Panginoon, hindi po tayo. He is the shepherd of our soul. He will guide us, He will lead us. And He will make us to lie down in green pastures. At pagkatapos ng maganap ito sa'yo, wala ka nang mayano sa Kanya, kundi magpupurit, magpapasalamat ka na lang. Sa buhay po natin ngayon, mas kailangan po natin, hindi po yung busy tayo sa maraming bagay. Kasi ang tendency, mawawala lang tayo sa focus lalo. Mawawala lang tayo sa focus lalo na sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya, hindi mo may pagpapalit eh. Hindi mo may pagpapalit. Yung iba, marami, sabihin na natin, doon sa pagiging busy nila, nagbubunga naman. Bakit? Ngayon, may kumikita ako. Kayo, hindi kayo kumikita. Kami, wala nga kaming kita. Pero may kapayapaan, may kagalakan pa rin naman kami. At yung kayo na masabihin ninyong meron kayong material na bagay, pero ang bigat naman ng pakiramdam sa buhay. No? Saan ka doon? Doon ka sa kasimplihan lang ng buhay, pero meron po namang dumadaloy na biyaya, pero hindi ka tumitigil ng pangangarap, hindi ka tumitigil na isang araw, mas higit pa rito yung kaya kong ano. Kikilos ka rin, pero sa pagkilos mo, talagang bago ka kumilos, Lord, have your way. Lord, ito ba yung kalooban mo? So kung ito yung kalooban mo, susunod lang ako. Yung bang speak into my heart, bigyan mo ko ng kapayapaan kung ito yung hahakbangin ko, kung kalooban mo, at kung hindi naman, hindi ko gagawin. So, learning to sit down and rest in the presence of the Lord. Yun lang po yung kailangan po natin. And then, yung ibang mga bagay, darating na po yan. Kasama po yung spiritual na bagay. Pero, marami pong ngayon sa sanlibutan, they are busy with so many things, pero at the end of the day, babalik na naman tayo sa katotohanan na lahat ng ito, habang dito, ma-enjoy po natin. Pero sa mga susunod na buhay po natin, hindi naman natin yan kailangan na. Pero mas maganda pa rin na meron tayo nun. So, pero hindi na yun yung aapuhapin mo. Hindi yung bang
yung bang talagang ibubuhos mo yung time, ibubuhos mo yung effort mo sa mga bagay ng sanlibutan, kundi kung saan ka dalhin ng Panginoon, sumunod ka lang sa Kanya. At pag sinabi niya na, umupo ka, sit. Na hindi po. Pag sinabing pahinga, pahinga. Kaya, ang sarap naman na nagpapahinga sa Panginoon. Sabi po, nare-refresh tayo. Hindi man tayo kasi namamatay, kaya hindi na tayo kailangan i-revive. Pero nandun po nare-refresh tayo, na napapanay bago yung ating kalakasan. Kasi in fast-paced world, yung inaano natin, sabi nga ni Pastor Citas, ngayon push button na lang. Push button na lang. Push button Christianity, marami daw ganun ngayon. Yung bang isang nasanay na ang tao. Pero we need to rest a while and enjoy the presence of the Lord. Amen? So magandang gabi po sa bawat isa ating lahat. Let us just come before the Lord and continually worship Him. Siguro po, Shepherd of my soul, let us just allow the Shepherd, our great and good Shepherd, to control our lives. Or move mightily. Kasi hindi naman gagawing i-control tayo ng Panginoon. Pero siya yung mangunguna sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, we worship you. We honor you, Lord God. Shall we sing this song unto the Lord? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. It is our prayer, O God. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be. So we sing it again, hallelujah. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may be, I will be in a quiet pasture. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. Be it in a quiet pasture, be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. The shepherd of my soul will be my God. Hallelujah. Yes, Lord. It is our prayer, O God. It is our longing, Lord, to sit down before your presence, to lay down and rest,
and cast all our cares upon you, Lord God, for you cares for us. You are the great shepherd of our soul. Lord, we allow you to move on our behalf. At makita ka namin, Panginoon, na malayang kumikilos sa buhay po ng bawat isa sa amin. Maring hindi ka palagi, Panginoon, ang kumukontrol sa buhay namin. Madalas kami ang nagkokontrol sa sarili naming mga sirkumstansya o buhay. But for now, Lord God, mula sa oras pong ito, gusto po namin na ikaw ang siyang malayang kumilos sapagkat sa kaparaanan mo, mas mataas sa kaparaanan po namin. Ang kaisipan mo, mas mataas kaysa sa aming kaisipan. Mas mainam ang magiging resulta, Panginoon, kung ipapag sa kamay namin, ninyo, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, na may kaugnayan po, Panginoon, sa amin. Although meron din kaming responsibilidad, Panginoon, na dapat namin gawin, na kami sumunod, Panginoon, sa iyo pong kalooban. Sapagkat sa pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon, alam po namin, ang kahantungan po nito, Panginoon, ay kaganapan ng lahat ng mga panukala mo, Panginoon, para po sa bawat isa sa amin. Panginoon, turuan mo po ang bawat isa sa amin na sa kasalukuyang kalagayan po ng sanlibutan na nilalakaran po namin, napaka-busy, Panginoon, ng marami. Marami ay abala sa maraming bagay. Panginoon, hindi po namin sinasabing mali yung kanilang ginagawa. Ang iba po, Panginoon, ay meron po silang sapat na dahilan. Subalit alam ko po, Panginoon, na ikaw ang higit na nakakaalam ng motibo ng bawat isa. Subalit, turuan niyo po kami, Panginoon, bilang iyong mga anak, na laging magpasakop, Panginoon, sa iyo. Panginoon, magpahinga sa iyong presensya. Upang sa panahon na kami namamahinga, Panginoon, ay nangungusap ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At specific, sinasabi mo, Panginoon, sa amin ang mga ilang instructions concerning the decisions we are about to make, O God. Panginoon, salamat po na muli pinapaalalahanan mo ang bawat isa sa amin na yung rest ay hindi lamang po pagpapahinga sa mga activities. Hindi po ito absence na activity. Hindi ibig sabihin wala na kaming gagawin. Kundi, Panginoon, ang tunay na pamamahinga, Panginoon, ay yung pagtitiwala sa iyong magagawa sa aming pong buhay. Panginoon, na makita po namin, Panginoon, na yung pabor mo, Panginoon, ang siyang dumadaloy sa amin, hindi dahil sa may bagay kaming ginawa, kaya kami napagpapala. Panginoon, it's all about your grace, O God. Hallelujah. Kaya, Panginoon, maraming salamat po na binibigyan mo kami ng pagkakataon. Katulad nito, Panginoon, may pagkakataon kami magsama-sama. Panginoon, umupo sa iyong paanan, matuto, Panginoon. At hindi lamang matuto, kundi mai-apply ito sa pamamagitan, Panginoon, ng pangungunan sa Santong Espiritu sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Sa gabi pong ito, maraming salamat sa kapahayagan. Alam ko po, Panginoon, nagpapaalala ka sa bawat isa po sa amin. The message may be basic, O God, but you are bringing us back to the basics of Christianity. Doon sa kalagayan, Panginoon, na kung saan, yung una ka naming nakilala, na kung saan, yung unang pag-ibig po namin, Panginoon, yung unang experience po namin sa iyo, na kung saan, hallelujah, nandun po yung excitement, nandun po yung bang kagustuhan, Panginoon, na masunod ang iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga paalala ngayong gabi. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kapatid na narito, Panginoon, sa sanctuary, O God. Ano man ang kanilang pangangailangan, alam ko po, Panginoon, that as we sit down and learn from you, Lord God, you are doing something. And you are bringing, O God, Panginoon, into reality, Panginoon, yung mga pangarap lang namin, yung mga panalangin lang namin, Panginoon. You are bringing into manifestations, O God, yung mga pagpapala at yung mga prayer requests, Panginoon, na dinadala, Panginoon, namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, maging sa mga kapatid po namin, Panginoon, na nasa online, Panginoon, nakikinig, Panginoon, nanonood, Panginoon, sa FB streaming, O God. Lord, ano man ang kanilang kinalalagyan, alam ko po, Panginoon, na sa oras pong ito, habang sila'y nagpapahinga sa iyong presensya, Lord, hallelujah, inihahanda mo na, Panginoon, at the blessings are on their way, O God, Panginoon, na ma-receive po nila. In Jesus' mighty name.
Maraming salamat, Panginoon. Anumang uri ng pangangailangan, ng blessings ang kanila pong kailangan, Panginoon. It's on their way, O God. Papunta na po, Panginoon, sa kanila sa oras pong ito. And as they claim it, O God, hallelujah, it will manifest, Lord, in their lives. Maraming salamat po, Panginoon. Minsan pa sa gabi pong ito, Panginoon, maging sa pagkakataon na kami po ay makapagbibigay sa iyong gawain, Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, ang pagbibigay po namin, patuloy na magamit lamang, Panginoon, para po sa iyong gawain at para po sa iyong kaluluwalhati. Maraming salamat po, Panginoon, that as we give our tithes and our offering, Panginoon, yung mga binhi pong ito, Panginoon, ay patuloy na lalago, Panginoon, at mararanasan din namin, Panginoon, ang pamumunga po nito sa buhay, Panginoon, ng bawat isa. Maraming salamat po, pasamantalang mag-iwahiwalay kami, Panginoon. Taglayang kagalakan, taglayang kapayapaan, taglayang kapahayagan, Panginoon, na ikaw ang aming pong mabuting pastol at hindi kailanman kami magkukulang. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sumain niyo po ang pag-ibig ng Ama, ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo at ang patuloy na pakikipisan ng Santong Espiritu ngayon at magpakailanman. In Christ, our great shepherd, we are greatly blessed. We are highly favored and we are deeply loved by our God. So everyone who believe, just say, blessings received. Amen and amen.